Po'y nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon namin magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga. Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Well, good morning mga idol. Uminit na naman ang ulo ni Senator Singgol Estrada patungkol sa kaso ni Nanay Elvi Vergara. Dahil hindi daw makatao ang pagtrato nito ng kanyang amo na si Franz Garcia Ruiz. Bago ka pa lang sa aming munting channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe mga idol at pakihit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa mga bago nating i-upload tulad nito. Maraming salamat po. Tunghayan at panuorin kung paano nga ba sinamur at binanlawan pa itong amo ni Nanay Elvi Vergara. At ayon nga kay Senator Singgol Estrada ay hindi ito makatao sa pagtrato sa kanyang kasambahay. Ating panuorin ang buong detalye dito sa hearing sa Senado. Ako po'y nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon namin magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga. Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7. Pitong testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang Elvi. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Ito mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling Elvi. Hindi naman namin sila inimbita eh. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling Elvi. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boses ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling Elvi, hindi ganyan itsura niya. Ilan taon na kayo, Aling Elvi? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Estrada,
You can have your water also, my dear colleague. So we have two pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Frenilyn Garcia Ruiz. So this is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Frenilyn Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Frenilyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate, is a Supreme Court decision dated July 3, 2018, under GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate. The committee report, within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report. Ikaruling appropriately, hintayin natin, Senator Estrada. Is the gentleman done with this questioning, so we can proceed Mr. with Chair. the other resource persons? Okay na, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Major Nakar, ito yung directive ng po kanina about the ban, the LTO. Do you have anything to Yes, update Your this committee? Yes, Your Honor, Mr. Chair. As per LTO, the white van is owned by Frenilyn Garcia Ruiz. So it's As all- per LTO, Your Honor. so sa Pag-aari nila Ma'am Franz Ruiz. kayo po daw, Ano? kayo lang, katatawag lang sa LTO ni Major Nakar, yung daw ban ay pag-aari ninyo. Yung pinag-uusapan dito kanina, at ano ba tinawagan nyo? LTO Central Office o LTO Mindoro Occidental? LTO San Jose Occidental Mindoro. At So- same time, Your Honor, Mr. Chair, pati yung LTO, kausap ko rin. Same. Pag-aari nyo daw yung pinag-uusapan kaninang ban na dinanggit yung body number kanina at yung although hindi pa proven kung yun nga yung umiikot-ikot, ang tanong ng committee nga, may ban kayo? Yes, Mr. Chair. Kailan daw ko po nangyari, Mr. Chair? Hindi, ito nga, hindi. Ang ngayon, pinatutunayan na sa inyo nakarehistro. Opo, sa akin Yung nga ban. po. So may Opo. ban kayo, nag-ano kayo for hire. Hindi po. Ano tong ban na to? Personal na gamit Yes nyo? po, Your Honor. Ayun, ito ba yung ban na lumabas sa Yes litrato po, kanina? yes po, Your Honor. Yung katabi ni ano, Yes habang po. nagtatapon ng basura? Opo, yes, Your Honor. Ayun, so yun yung ban. Nakita mo yun na pau-pau, yung ban na sa litrato kanina? Yes po, Your Honor. Yung ba yung sinasabi ng nanay mo na umiikot-ikot? O hindi ikaw nakakita? Hindi po ako nakakita. Yung nanay mo? Opo. So, maihahalintulad ba natin doon sa larawan kanina? Maaari po. So ngayon, inaamin nyo, Mrs. Ruiz, na meron kayong ban. Yes po, Mr. Chair. So, pwede ba natin sabihin dito na nag-utos kayo na yung ban ay umikot-ikot, umali-aligid sa bahay ni Pau Pau? Hindi po, Your Honor. Wala Hindi po niya ba kami yun? inutusan. Wala po. Kulay puting ban. Hindi nga po namin kilala yan, Your Honor, kung saan nakatira yan eh. Ito si Pau Pau, hindi ka raw kilala kung sa kanina, wala kang anino, hindi ka ngayon alam kung saan ka nakatira. So we'll leave it at that. Alam ba nilang bahay mo? Nung nag-apply ka, siyempre, dito ako nakatira. Opo, tinanong po nila yun nung bago po ako magpasok sa kanila. Saan barangay ka? Sabi ko po sa kanila, nakatira po ako dyan sa kabilang ilog lang po sa Sitio Aroma. Ganun kalayo sa tinitirahan ni na Mrs. Garcia? Ilog lang po ang pag-itan. Aroma na po. Iikot lang. Isang Opo, kilometro? sa tulay lang po. Isang kilometro. Maraming salamat, Major Nakar. If you can retrieve a copy of the Committee Secretary, a copy of the ORCR of the ban, said ban under the name of Mrs. Ruiz, that will form part of the records of this committee. Maraming salamat, Major Nakar. So we now go to the other resource persons here present.
darating pa ba si Senator Estrada? Bababa na. We now go to the, hintayin natin siya. What's the pleasure of Senator Tulfo? Aakit din kasi sana kung meron pa akong mga ibang atin na mga meeting. Sige, habang bababa siya, magpapalag. Sa NBI lang siguro. Yung sa, So, i-lay down lang natin ito. Council, you are aware of, as well as Commission on Human Rights is here. Attorney Canapi, you're aware that in our jurisdiction, as well as in other jurisdictions as well, the results of a lie detector test or a polygraph test, while not conclusive, as held in Philippine Savings Bank versus Hazel T. This is the recent Supreme Court decision, June 15, 2020, in GR 202-0049, and by Justice Reyes, and I quote a portion. While the court held that the results of a polygraph test cannot be offered in evidence to prove the guilt or innocence of an accused in a crime, it does not mean that it has no weight at all. Unlike in criminal cases where the prosecution is required to establish proof beyond reasonable doubt, the burden of proof needed in labor cases, marami tayong tablis sa labor cases, is merely substantial evidence. Section 5, Rule 133 of the Rules of Court defines substantial evidence as that amount, quote-unquote, of relevant evidence which a reasonable mind might accept as adequate to justify a conclusion, unquote. Thus, the results of a polygraph test may be used in conjunction with other corroborative evidence to prove an allegation made by a party to a case. In this case, hindi ko na siguro dapat i-question. Ibig sabihin po nito, bagamat hindi kagad determinative ang resulta ng polygraph test, ito po ay nakakatulong sa pag-determine kung nagsasabi talaga ng totoo o hindi. At kailangan din, makakatulong din po ito sa mga administrative cases, labor cases, etc., etc. Sa ngayon po, sa Supreme Court ng ating bansa. While not admissible, it is important to understand that polygraph results are not admissible as evidence in most courts of law, as they are sometimes considered unreliable. But someone's honesty or credibility can be determined by other investigative techniques, and that include a lie detector test. Noong nakaraang hearing, pumayag po sa motion ni Senator Estrada at Senator Tulfo at pinayagan po ng committee ito na magtawagin ng NBI, at nagpapasalamat tayo, nandito sila, ang Chief ng Polygraph Division, ang Assistant Director ng NBI, na mag-conduct ng polygraph examination. At voluntarily, sa tulong ng abogado rin, pumayag ang Ruiz Copol na sila ay hindi kayo pinilit na pumayag mag-undergo ng polygraph test. Ganun din si Mark Toroma, si John Patrick Sambahon ay sumailalim sa polygraph examination. For the record, pagkatapos po ng hearing, inabot po ng alas 6 na ng gabi natapos yung polygraph test. At sa parte naman po ni Mrs. Ruiz, ito po ay ginawa kinabukasan dahil ang payo ng doktor ay wag muna dahil tumaas ang kanyang presyon. At kayo po ay pinainom muna ng gamot, Mrs. Ruiz, tama po ba? At kinabukasan pa kayo sumailalim sa lie detector test, kasama po ang inyong asawa. Bago mo magtanong yung mga kasamahan ko, gusto ko lang establish ito. Sino po si Director Papa? Yes, nakita sa doktor din po kayo. Si Eddie Vitero, polygraph examiner, at si John Ferran. Kayo po ang nag-conduct ng polygraph examination. Pwede po, sino po ang pinaka-senior sa inyo? Mr. Ferran, kayo po ba ay kwalipikado sa field of polygraphy? At gano'ng katagal na kayo nagiging polygraph examiner sa NBI? I was almost 9 years in being polygraph examiner. The provision of the lie detector result. This is Polygraph Report 2023-046-C, signed by John Greg Ferran, polygraph examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio,
and approved by Assistant Director Romel Papa, ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nandun nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. And then nakadalawang attempt yun eh. Hindi ba yung una, yung masama pakiramdam mo, kinabukasan. Wala. Yung una, wala rin. Wala po. So, tatanungin ko ngayon, ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? Well, how do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po, Your Sa Honor, Tagalog, oh. ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung tanong? Kung ikaw na magbasa? O So dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Pranilyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate LV Vergara? ang sagot? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya ditong deceptive reaction. Yung pangalawa, Okay, ikaw ano ba yung- mismo? Mabalik ko lang sa tanong ni Senator, if I, with the permission of the Chair, mabalik ko lang sa tanong ni Senator Francis. Ano ibig sabihin nung indicative of deception? Ano naging reaction niya nung tinanong mo siya? Nagkaroon po, sa polygraph tracing segment po kasi, Your Honor, meron po silang 4 na klase ng tracing segment. Isa po yung average tracing segment, yung sunod po ay reaction tracing, pangatlo po ay relief tracing, at saka yung pang-apat po ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon ng tinatawag na average tracing. Average Yes po. tracing. Yes po, ang ibig Alright. po sabihin nito, ito po yung kanyang normal na tracing segment. Na kung saan, Nagre-reflect ba yan sa ano niya? yes po, sa equipment? chart paper, yes po. Alright. So pagka nagsisinungaling po yung subject, lumalabas po dito yung tinatawag na reaction tracing. Sa Yung- layman terms po, reaction tracing po. Yung sa layman terms po, ito po yung nagde-deviate po yung tracing segment from yung average tracing po, nagde-deviate po kung anong klaseng pattern po yung lumalabas. Nababago po yung sinasabi kong average tracing po yung normal, nababago po yan. At the time na ibinigay yung tinatawag na relevant question. So, pag nagsinungaling, kuha ka agad. Yes po. O, ito, nagtanong ako kanina kung nandun yung abogado ng first night eh. Eh, sabi nyo, wala. Ito, sinasabi ni Atty. Mortel, nandun ka raw, Atty. Arugay. Nung magpapirma po, patapos na po, magpipirma ako ng Hindi, copy. nandun ba yung abogado nung unang gabi na sumama yung pakiramdam mo, ipopolygraph ka sana, tumaas lang yung BP, kaya hindi natuloy. Your Honor, I was accompanying Mr. Ruiz Oh, and the tinanong other ka? 2 persons who were inside the Padilla. So you were there? Oo, She was downstairs, Your Honor. No, Kasi but you were present in the premises. I was present during the conduct of... First attempt. at that time, can I relate Kaya the sequences, yung Your unang Honor? makatapos ng hearing, di ba, I was nag-polygraph? here from 1 p.m. until 6 p.m., Your Honor, during the conduct of polygraph examination for Mr. Ruiz as well as the 2 other witnesses. Ito nga, What kaya- After that, Your Honor, we went down to Oo, see my hindi natuloy client. kay Mrs. Ruiz kasi nga, High blood. high blood. Yes, Your Honor. Oo, so nandun, may counsel doon, di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipopolygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilil lang tayo, naliliis. So, They were together all that time, Your Oh, Honor. He nandun and ka? Atty. Mortel. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the You were there. document that the NBI was asking her to Yes, sign. you were- After you were that, Your Honor, present. I was may abogado naman pala. Ito naman si... Hanggang ngayon pa ba? Hanggang ngayon, Abogado. hanggang ngayon pa ba? Sisunungaling ka pa rin? Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, tanongin ko lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo rito sa committee to, wala kang abogado. Nung kinundak yung polygraph test sa iyo, wala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpapirma lang po siya, Your Honor, and Mr. Chair, saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka na kasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one Nakita niya Nakita niya na- alam niya na merong polygraph undergoing examination. polygraph test. Oh. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. She is nodding her head. So, Senator Estrada, you can proceed with Alright. the questioning. Okay, sa NBI, okay. Nung kinunan mo who conducted the polygraph tests dito sa mag-asawa? Yung sa babae po, Your Honor, si Greg Peran po Sa yung babae? nagtatak ng Sa lalaki? ako po yun. Alright.
Nung kinunan mo ng polygraph test to si Mr. Ruiz, pwede mo nga ilarawan yung kanyang disposisyon. Kalmado ba siya? Ninenervyos ba siya? So, nung kinunan po Your Honor ng polygraph examination si Mr. Ruiz, kalmado naman po siya at saka cooperative po. Cooperative? Yes. Okay. Ikaw naman, Mr. Ferran? Yes, You Your Honor. conducted the polygraph test to Mrs. Franz. Am I right? Yes, Your Honor. Kumusta naman yung disposition niya? Nervous ba? Kalmado ba? O stress siya? O whatever? Nung una po kasi Your Honor is hesitant po siya kasi nga yung counsel niya that time is may inasikasa po mga documents. So sinasabi niya na kung okay lang daw na antayin niya yung counsel niya that time. Pero Ano? sinabi niya po Your Honor na antayin niya daw muna po yung counsel niya that time. Did you wait for the lawyer? Si Atty. Morton lang po nag-confirm na sumasang-ayon naman po yung counsel nila na i-undergo po ng polygraph examination si Miss Franz. But Mrs. Franz. did the lawyer witness the conduct of the polygraph test? Yes, Your Honor. Kasi alam po niya Was naman na there? Itong si Atty. Ruge was there? Present there? na-inform po siya ni Atty. Mortel. At the same time, nagsabi lang siya na may asikasan po mga document. Pero nag-confirm naman siya na okay lang naman po na i-undergo po namin ng polygraph examination that time po, Your Honor. No. Was he physically present? Yes, Your Honor. During? During actual examination, no po, Your Honor. But ang sabi ni Atty. Ruge, pumasok daw siya sa kwarto. Opo, Your Honor, pumasok po siya. Pero, Did you see him enter the room? yes, Your Honor. What did he do? Did he witness it? May pinasay na lang po sa Your Honor ng mga documents kay Miss And then he Franz. left. And he left po, Your Honor. So without witnessing it? Yes, Your Honor. But before I conduct examination, Your Honor, nagpapirma po kami ng consent or pahintulot po kay Miss Franz na pahintulot po para i-undergo po siya ng polygraph examination that time po. Okay. So ibig sabihin dito sa resulta mo, Franelin Ruiz polygraphs indicated to the examiner that responses indicative of deceptions occurred at the following relevant questions, etc., etc. Napaliwanag mo sa amin kay Senator Tolentino ano ibig sabihin yung ng indicative of deception. So ibig mo bang sabihin nagsisinungaling si Ginang Franz? Yes, Your Honor. Mr. Viterbo, ikaw nag-ano kay Mr. Ruiz. Yes, Your Honor. So ibig sabihin nagsisinungaling sila. Si Mr. Ruiz. Yes po. Paano nyo yung talaga nasisiguro na talaga nagsisinungaling? During the actual examination kasi, Your Honor, we conducted 3 series of the polygraph examination upon the subject. As yun po rin kasi yung procedures paggamit ng computerized polygraph system, dapat po 3 series. So, after po ng 3 series na yon, tinignan po namin results, consistent po yung kanyang reaction doon sa tanong na ibinigay ko sa kanyang during the actual test. Consistent denial. Yes po, consistent po na nagsisinungaling siya doon sa... Consistent nagsisinungaling. Yes. Pero ang sagot ni Pablo, ang tanong mo, nakita mo ba o nakaharap ka ba nung nasaktan o minaltrato ni Franz si LV mula nang siya ay namasukan ng magtrabaho sa inyo noong August 11, 2019? Ang sagot niya, hindi po. Second question, yung bang tinatago, pinagtatakpan ng ginawang pananakit o pagmamaltrato ni Franz kay LV? Ang sagot niya, hindi po. So, paano mo nalaman na nagsisinungaling? So, kasi nga po yung sa result na record po ng computerized polygraph system po natin. Mhm. Di ba? Minsan tumataas yata yung blood, yung presyon. Is that an indication na nagsisinungaling? Hindi naman. Hindi po. At the time po kasi, Your Honor, na nakita namin, tumataas po yung BP niya, hindi po namin tutuloy yung polygraph examination. Dahil hindi po siya suited for... Okay, Yeah, well, kasi layman lang kami, hindi namin alam. We are not familiar with this lie detector test or this polygraph test. What are the indications para malaman, for us to know that the subject is lying? Aside from what you said, ano pa bang indications meron that are present? So, nakadepende po kasi kami, Your Honor, doon po sa nire-record po ng instrumento. Kung ano po yung lumalabas po sa instrumento, doon po kami nagbibigay po ng conclusion. You want to add, Mr. Ferran? Sige. Si Assistant Director. Dr. To make it simple, ang beauty ng
polygraph is there are certain things that we cannot control. Physiologic ang term, pero sa Tagalog, heart rate, breathing, blood pressure. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang i-control. Yeah, will it reflect in the machine? Yes, Machine na ayun yan? yung sinasabi niya. Ayun, kasi breathing. masyadong masyadong malalim yung technical. masyadong yung mga terms mo, hindi namin naintindihan eh. Yung series, sinasabi niya, nagtatanong tayo ng mga tanong na alam natin na tama. Anong pangalan mo? Anong birthday mo? So nakikita yung natitrace, nakikita yung Malalaman tracing. kung ninenervyos ka. Yes. Ayun. However, pag gusto mong magsinungaling o pag nagsisinungaling ka, hindi mo makokontrol ang cardiac rate mo, ang breathing, Correct. ang respiration. So, yun ang beauty ng machine. Yun ang Kaya nga, pinupunto ko. to simplify it, masyadong Kumbaga matatay. sa Simplify lang. sa law masyado Latin ang sinasabi mo, hindi namin maintindihan. Oh, sige, i-simplify mo, Dr. Papa. Kaya paulit-ulit itong tinatanong. Binanggit nila kanina, 3 series. Tinitingnan natin yung consistency, yung bang tracing ng heart rate mo, respiration, cardiac rate, blood pressure, consistent. Titignan doon, nakikita kung ano yung parte na nagkakaspike. So pag nagkakaspike, chances of lying is higher. Okay. In their case, siguro these two gentlemen may answer it, kasi sila nag-contact nung examen. In their case, nag-spike ba yung kanilang heart rate, blood pressure? Yes, Your Honor. Sino sa kanila? Both of them? Both of them po. Nag-spike yung heart rate? So that is an indication na nagsisinungaling sila. Is that the only indication? Senator Estrada, before you answer, siguro, in the interest again of fairness, nakikinig ang human rights, ano yung possible impact ng anxiety, high blood pressure, stress, kung mag-undergo ka ng polygraph? Mag-spike ba o normal lang? Kasi may doktor naman kasama dito, di ba? Meron bang magiging influence yung mataas ang BP mo? Kaysa kung normal ka lang, relax ka, kung mataas ang pressure, ang blood pressure mo, baka lumabas ka sinungaling. Meron ba ganun yan? Sir, that's precisely the reason why we get baseline vital signs bago natin i-test. And that was the reason why in the initial test, there was no test done because mataas ang BP niya. But I totally agree with you na high blood pressure, anxiety can cause it. So that's the reason why at the start, meron tayong mga standard questions. So pinahinga muna siya. Pinagpahinga siya. Pinatulog muna siya nung gabi, kinabukasan Nung siya. time na yun, sir, yes. So nung binipi siya, okay na yung BP niya. I Kinabukasan. would presume. I wasn't there, Your Honor, sorry. So, the following day, Your Honor, nung bago namin in-examine si Ms. Ruiz, pinabiti po muna namin. At the same Okay na. ng result po is normal na. Normal. Yes po. Okay, doktor ng Senado yon. Yes po. So normal siya, kaya tinuloy niya yung polygraph. Yung BP niya po that time is 120 over 71 po. So okay yun. BP ng teenager yun. Di ba? Normal. So relax siya. So that can result into the accuracy of the test. So, ang tinatanong lagi pag may polygraph, yung mga countermeasures. Paano magiging are there countermeasures to detect any false results? Ito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw, Idol, ano masasabi mo sa video ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye-bye!